RX number 14 mula sa Malacanang, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, kung kahapon ay nasa eskwelahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ngayon naman ay pupunta siya dito sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Dadalo ang Pangulo sa paglulunsad ng bagong benefit package ng PhilHealth para sa post-kidney transplantation services. Ito ay ang tinatawag na Z-benefit na komprehensibong coverage para sa matatanda at batang pasyente na may stage 5 chronic kidney disease. Sa ilalim ng bagong benepisyo para sa mga bata, ilan sa mga babayaran ng PhilHealth ay ang higit 37,000 sa kada buwang immunosuppressive medications para sa unang taon at higit 41,000 kada buwan sa mga susunod na taon. Hanggang higit 45,000 kada buwan na drug prophylaxis o antibiotics para makaiwas sa infeksyon. Higit 37,000 sa bawat 3 buwang pagpapalaboratorio para sa unang taon at higit 14,000 naman sa kada 3 buwan para sa susunod na taon. Para naman sa mga mas nakatatanda o edad 19 pataas, ilan sa mga babayaran ng PhilHealth ay ang higit 41,000 sa kada buwan na immunosuppressive medications, halos 19,000 para sa 6 na buwan na gamutan at higit 11,000 para sa bawat 3 buwan na pagpapalaboratorio para sa unang taon at higit 8,000 naman sa kada 3 buwan para sa mga susunod na taon at iba pang mga serbisyo na nakadetalye daw sa polisiyang ilalabas ng PhilHealth. Sa ilalim rin ng parehong post-kidney transplant services benefits, may matatanggap na rin suporta ang mga nagmagandang loob na mag-donate ng kanilang bato. Ang mga living donors para sa mga bata at mga nakatatanda ay parehong makatatanggap ng 1,900 pesos para sa kada 6 na buwan na pagpapalaboratorio at monitoring mula sa PhilHealth. Lakay? Totoo na ba ito? Sana matutukan ng presidente ito, ha? Dapat yung mga ganitong project kasi sa bagay, nahalata na ni presidente na minsan binobola-bola lang siya. Di ba? Baka bola-bola lang ito, ha? Sana totoo yan. Oo, Lakay. Direktiba ito kasi, Lakay, ni Pangulong Marcos na taasan yung mga benepisyo ng PhilHealth. Yan ang pinag-uusapan namin ni Secretary Cesar Chavez nung nasa PCO pa siya, ha? Na dapat minomonitor yung performance ng mga cabinet secretary. Parang eskwelahan ba? Quarterly ba? O kaya may first, second, third, fourth grading. Mga ganon, ha? At nang sa ganon, at saka pagka nagka-cabinet meeting, pinapakita yung performance report. At pagkatapos, bahala na sina Secretary General Dick De Leon na mag-verify kung totoo ito, kung mga bola-bola lamang yung mga report na mga ganyan. Alam ng presidente yan Ayan, ang ganda-gandang pakinggan, poging-pogi ang presidente. I-launch natin to, Mr. President. Ayan, pagkatapos after a few days, ala na. Ayan, di ba? So, yan ang kailangan natin, matutukan. Ayan, dapat may mga taga-check. Ayan, trabaho ito ng may trabaho nito Apo Lucas Bersamin, sir, ha? At nang sa ganoon na hindi bola. Kasi, katulad ito, maikwento ko lang, Miss Let. Abay, yung isang kaibigan nating Justice, ha? Nagkaroon ng sakit na cancer, ha? Alam mo, ilang milyon yung kanyang ginastos. Alam mo, nakuha sa PhilHealth? 50,000 lang? Oo, Lakay. Yan yata yung nabanggit. Nagkaroon ng oral argument ba yun? Sa Supreme Court. So, nakalungkot naman. So, siguro yan dapat, Mr. President, total, alam nyo na yung ibang opisyal ninyo, bola-bola lang. Ayan. Dapat bumaba din kayo, Mr. President. Sabi ko sa inyo, Lakay, kailangan tutukan dahil di ba sabi ng Presidente, pagaanin yung buhay ng ating mga kababayan. Alam naman natin, Lakay, na napaka mahalagang usapin talaga pagdating sa kalusugan. Sabi nga nila, kahit gaano karaming pera mo, pag nagkasakit ka, nako. Sinabi mo. Napakalaking gastos. Kaya sabi ko, Miss Let, ang solicited advice natin sa Presidente, Mr. President, ha? Totally, bumaba na rin lang po kayo. Ayan, isama niyo na po sa inyong schedule ang pagbisita sa mga government hospitals. Ayan, ewan ko lang kung hindi kayo maiyak, Mr. President. Kailangan yung surpresa, ha? Huwag yung
sasabihin sa mga opisyal ng DOS, di siyempre pagka sinabi yung ganyan, lilinisin lahat yan. Hindi mo na makita yung mga pasyente na magkasir sa isang kama, 2 pasyente, nakaupo sa monoblock, yung pasyente, hawak-hawak pa yung dextrose. Mukhang nakarating naman na sa Presidente Lakay, baka na-monitor ka. Ganun ba? Binanggit niya sa podcast niya Lakay na yung sitwasyon nga ng ating mga kababayan, lalo na yung mga humingi ng tulong, nagdedemand ng services mula sa gobyerno. Ayan, sana nga, ayan. At pag sabihin yung top official ng DOH, Mr. President, tigil-tigilan na yung biyahe. mas marami ang biyahe sa abroad kaysa pagdalo sa mga government hospitals, mga pasyente doon. Nandito si Secretary Lakas kasama sa event. Kasama dyan. Siya ba yung nasa video? Yung medyo... siya ba yan? Diyos ko, ang galing mambola niyan. Sige na nga. Ayan, sana pwede pang bumawi. Ayan, kung pwede ba siyang bumawi. Ayan, dapat nga ang gawing project nitong si Secretary, ayan, nabanggit mo, nandiyan pala. Siya pala itong, sino yung kausap niya? Parang si Secretary Sani Angara yung kasama niya? Hindi Lakay. Sino yung kausap niya? Yung naka-follow. Kasi lang yung napansin ko kanina na. Anyway, siguro nga, total, kidney transplantation na rin lang ang sinasabi na services. Siguro, Secretary Ted Herbosa, baka pwede rin po kayong maglagay ng mga yung dialysis clinic sa buong Pilipinas. Ang dami pong nagkakasit, kawawa yung mga pasyente na mga nagdadialysis twice a week. Isa yan Lakay kasama yan doon sa mga direktiba ni Presidente Lakay na palawakin yung benepisyo diyan sa pagpapadialysis, kidney transplantation at para doon sa tuloy-tuloy na gamutan at pagpapacheck up ng mga pasyente Lakay para daw halimbawa lalo na doon sa mga na-operahan para kung successful yung operation nila, tuloy-tuloy yung kanilang paggaling na kailangan matutukan. Yan ang kailangan natin, Mr. President. Gawin niyo yan at ang maramdaman ng ating mga kababayan. Ayan. So, saang lugar yan, Ms. Let? Dito sa NKTI Lakay, sa 8th Avenue, Quezon City. Sa NKTI pala yan. Okay nga, Rod. Sige, sana nga ay ang ating Pangulong Marcos, ayan, hindi na hindi na magpapabola. Hindi na mabola. Lang nga talaga. Mukhang hindi naman nalakay. Sabi niya hindi na lang siya maniniwala base doon sa mga report kasi kailangan yung actual na resulta yung nakikita. Alam na niya. Ayan, bistado yung mga nambobola. Ayan, ang ganda ka, Mr. President. Ayan, pagkatapos, pagkapinuntahan, ala naman, hindi pa tapos. Ayan, sablay. So, tama lang yan, Mr. President, Ayan, tapos na po yung inyong pagiging mabait. Ayan, yung mga nambobola siya, hatawin nyo rin ang mga yan. Okay, maraming salamat, Ms. Let. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.